Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronald Gutierrez. Shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Naaalala mo pa ba ang huling sinabi ng aking ama? Bagamat maagang namatay ang ama ni Joe, si Kao Soy at Joe Yung ay nagkaroon ng napakagandang personal na relasyon, at ang mga interes ng dalawang pamilya ay malapit na nakatali. Sa makatuwid, hindi lamang itinuring ni Joe Yung si Kao Soy bilang kanyang bayaw. Sa ilang sukat, itinuring niya si Kao Soy bilang kanyang kapatid. Simula pa lang ay magkamag-anak na silang dalawa, at ang kaugalian ng pagiging malapit sa isa't isa ay karaniwan sa isang malaking pamilya ng negosyo. Dahil ito ay malinaw na mas ligtas at mas mapagkakatiwalaan. Ang dalawang tao ay may napakalakas na relasyon, natural, at ang kanilang pagkakaibigan ay malalim sa halos lahat ng oras. Pagkatapos uminom ng mas maraming alak, natural silang nakakapag-usap tungkol sa kahit ano. Mula sa bibig ni Hao Yong, marami talagang narinig si Kao Soy tungkol sa ama ni Joe bago siya mamatay. Ang mga huling salita na ibinigay ng ama ni Joe bago ang kanyang kamatayan ay malinaw na isang lihim sa mga lihim. Maaaring malaman ito ni Kao Soy, at maipaliwanag nga nito ang relasyon nilang dalawa. You mean, yung secret passage malapit sa sikat na tindahan? Tumanggo si Joe Yung. Ang pamilya ni Joe Yung ay nakikipagnegosyo sa mga sikat na tindahan mula pa noong henerasyon ng ama ni Joe Yung. Gayunpaman, sa oras na iyon, ang pundasyon ng mga sikat na tindahan ay hindi matatag, at sila ay madalas na inaatake ng itinatag na mga puwersa ng demonyo. Napakasimple din ng dahilan, walang malaking puwersa ang magpapahintulot sa ibang puwersa na bumangon sa harap ng sarili nitong mga mata. Sa makatuwid, sa oras na iyon, ang ama ni Joe Yung ay nahaharap sa malalaking panganib kapag nakikipagnegosyo sa mga sikat na tindahan. Sa ilang mga pagkakataon, ang kalaban ay dumating pa mismo sa paligid ng sikat na tindahan. Bagamat hindi nila kayang lupigin ang bundok ng Mingmen, magagamit nila ang kanilang pangunahing posisyon sa paanan ng Mingmen para ipatupad ang iba't ibang plano. Ang planong ito ay atakehin ang lahat ng mga negosyanteng nagtatrabaho para sa mga sikat na tindahan. Kung wala ang suporta at kalakalan ng mga negosyanteng ito, ang mga sikat na tindahan ay iiral sa pangalan lamang. Ang paglipat na ito ay karaniwang masasabing isang alisan ng tubig sa ilalim ng palayok. Sa ilalim ng gayong pag-atake ng sniper, maraming negosyante na nakikipagnegosyo sa mga sikat na tindahan ang namatay sa ilalim ng kanyang espada, at ang mga maswerteng nakaligtas ay higit pa o hindi gaanong natatakot na makipagnegosyo muli sa mga sikat na tindahan. Kung tutuusin, ang pagkakakitaan ay talagang mahalaga, ngunit ang mas mahalaga ay ang iyong sariling buhay. Gayunpaman, sa oras na iyon, ito ay isang kritikal na panahon para sa pamilya Joe upang makakuha ng momentum, at hindi sila nang ahas na isuko ang mga mahahalagang transaksyong ito ng ganoon kadali. Sa makatuwid, para sa kinabukasan ng pamilyang Joe, ang ama ni Joe ay maaari lamang pumili na makipagsapalaran sa panahong iyon. Sa katunayan, sa simula, ang lahat ay napaka-normal, kahit na medyo nakakatakot, ito ay karaniwang ligtas. Ngunit habang dumarami ang bilang ng beses at nababawasan ang sigla ng negosyante, ang ama ni Joe ay naging isang tinak sa panig at isang pangunahing target ng itinatag na puwersa. Sa batayan na ito, si Tatay Joe ay nahaharap sa higit pang mga panganib. Alam na alam din ni Tatay Joe na kung madalas kang maglakad sa tabi ng ilog, hinding-hindi mababasa ang iyong sapatos, sa makatuwid. Upang gawing mas maayos ang mga bagay sa hinaharap, si Tatay Joe ay nakahanap ng isang grupo ng mga manggagawa upang gumawa ng isang espesyal na kalsada. Ang kalsadang ito ay halos isang napakatagong kalsada na humahantong mula sa labas hanggang sa sikat na tindahan. Ito ay karaniwang gawa sa mga lagusan, ngunit may iba pang nangyayari sa loob ng mga lagusan.
Bilang karagdagan sa pangunahing bentilasyon, mayroon ding malaking halaga ng mga supply sa loob. Siyempre, ang pinakamahalaga ay ang depensa sa loob. Lahat ng mga materyales sa dingding sa loob ay gawa sa isang espesyal na materyal. Kapag naglalakad ang mga tao sa loob, hindi lang haharangan ng materyal na ito ang lahat ng tunog, ngunit higit sa lahat, maaari nitong harangan ang paghinga. Espesyal din itong ginawa ng tatay ni Joe na gumastos ng malaking pera noon. Hindi kalabisan na sabihing ang tunnel na ito ay nagdulot ng halos lahat ng kanyang ipon sa unang kalahati ng kanyang buhay, ngunit talagang alam na alam ni Tatay Joe na ang perang ito ay kailangang gastusin. Dahil naiintindihan niya na kung hindi niya gagawin ito ay magiging napakahirap na magnegosyo sa hinaharap. Kung gusto mong yumaman, kailangan mo munang gumawa ng mga kalsada. Walang ibang pagpipilian. Napatunayan din ng mga katotohanan na tama ang ideya ng ama ni Joe, bagamat parang desperado na siya, naging isa talaga siya sa mga negosyanteng may pinakamaraming kontak sa mga sikat na tindahan dahil sa lihim na daanan na ito. Natural, sa ilalim ng sitwasyong ito, ang pamilya Joe ay unti-unting nagkamit ng malaking yaman. Sa prosesong ito, mabilis na lumago ang pamilyang Joe at kalaunan ay naging isa sa mga nangungunang pamilya. Nang maglaon, lumago ang sikat na tindahan, at nagkaroon din ng ibang pundasyon ang pamilyang Joe. Ang kapaligiran ng bawat isa ay ganap na naiiba sa bawat isa, at ang lihim na landas na ito ay unti-unting nawala sa kasaysayan. Nang sabihin ng ama ni Joe kay Joe yung ang tungkol sa kanya, talagang nagkaroon siya ng karagdagang pag-iisip. Dahil kahit ang sikat na tindahan mismo ay hindi alam ang sikretong daanan na ito. Ang ideya ni Tatay Joe ay kung ang isang tindahan ay maglalabas ng hilingan nito at papatayin ang asno balang araw, ang kanyang anak ay magkakaroon ng lugar na matakasan, sinong mag-aakalang gagamitin na ito sa ibang layunin. Gusto mo bang pumasok dito? Nakasimangot si Kausoy. Tumango si Joyong. Tingnan natin ang sitwasyon sa loob, sa sobrang laki ng puhunan, imposibleng lumayo ka ng walang kabuluhan, di ba? Ngunit malinaw na hindi ka maaaring manatili sa mga sikat na tindahan. Una sa lahat, hindi alam ni Joe yung kung ang sikat na tindahan ay mag-aayos ng mga account sa hinaharap, kapag may nakahanap sa kanya kung mananatili siya doon, kawawa naman, hindi iyan kung paano ginagawa ang mga pamumuhunan, at hindi ganoon ang paraan ng pagkuha ng mga panganib. Ang pangalawa ay kung aalis ang lahat, at kung hindi ka aalis, magdududa ang mga tao sa ginagawa mo kung hindi ka nagdududa. Sa makatuwid, ito ay walang iba kundi ang naghahanap ng gulo at nagdudulot ng gulo para sa iyong sarili. Ngunit walang mapagtataguan malapit sa sikat na tindahan, kaya malaking tulong ang secret passage. We are hiding in the secret passage. If Mr. Su failed miserably, then we can just quiet live from there. Anyway, just act as if nothing happened. Ang pamilya Joe ay napakalakas na kahit na ang isang sikat na tindahan ay nakahanap ng ilang mga pahiwatig, kung walang mahalagang ebidensya, imposible para sa kabilang partido na mag-imbestiga pa. Sa bagay na ito, sa huli, malamang na ang malalaking bagay ay mauuwi sa maliliit na bagay, at ang maliliit na bagay ay mauuwi sa wala. If both parties are miserable, then we will act according to the situation. Tutulungan ko si Mr. Su, and you will help the famous store. We will bet on both sides and please both sides. This can maximize our business value. Sa kabilang banda, kung mas mataas ang kamay ni Mr. Su at nabigyan namin siya ng kaunting tulong, maaari naming siyang iboto. Kung may anumang tulong na kailangan namin pagkatapos, magagawa namin ito sa lalong madaling panahon, hindi pa banggitin ang pagiging tagapagtatag ng dinastiya. Ngunit hindi bababa sa maaari din kaming ituring na kanyang mga tao, sabi ni Joyong. Tumango si Kausoy, syempre, napakaganda ng mga planong ito, talaga, maaari kang umatras, magdepensa, umabant o umatake, kahit sa draw, may mga countermeasures. Sa tingin mo ba si Mr. Su ay Han Sanchen? Hindi naiwasang magtanong muli ni Kausoy. Binanggit lamang ni Joe yung ang haka-haka na ito kay Kausoy at hiniling sa kanya na ilihim ito ng paulit-ulit. Gayunpaman, pinaniwalaan ni Kausoy ang pahayag na ito, ngunit hindi ganap. Hindi naman sa kulang ang tiwala niya kay Joyong, siya yung tipo ng tao na maniniwala kay Joyong kapag sinabi niyang square ang langit. Gayunpaman, talagang napakahirap tanggapin na lalabas ang Han Sanchen sa isang sikat na tindahan. Para sa kanya,
Ang isang karakter na tulad ni Han Sanchen ay dapat na isang napaka-domineering na tao, na kahit na lumilitaw na may isang napaka-nakakatakot na aura ng kamatayan. Tiyak na hindi ito ang tinatawag na Mr. So kilala niya, na magalang at matikas. Talagang mahirap para sa kanya na iugnay ang gayong tao sa isang Diyos ng digmaan o isang demonyo na kayang pumatay sa buong lungsod, at hindi rin niya maiugnay ang isang kabataan sa isang taong napakatuso at nagkukwente na kaya niyang talunin ang kalaban ng mas mababa sa punto ng perwisyo, magsama-sama. Grabe talaga ang contrast. I can basically confirm it. Nakangiting sinabi ni Jo Young, alam kong mahirap para sa iyo na icon-ekte siya sa maalamat na imahe, ngunit kung mas handa kang tanggapin na sa mundong ito, ang mga alon sa likod ng ilog Yangtze ay nagtutulak sa mga alon, magiging maayos ang lahat. Ito ay naging mas madali. Lahat ay gustong patunayan ang kanilang sarili, lahat ay gustong patunayan ang kanilang sariling halaga, na talagang isang magandang bagay. Ngunit sa kasamaang palad, ito minsan ay nagiging isang masamang bagay, ibig sabihin. Maaari mong tanggapin ang iba na hihigit sa iyo, ngunit hindi madali para sa iba na malampasan ka ng madali. Maaari mong maramdaman na matagumpay ka na kapag ikaw ay 30, ngunit kapag nakita mo ang iba na nakakamit ang iyong mga nagawa kapag sila ay 15 o 16 pa lamang, hindi may iwasang medyo mag-atubili kang aminin ito. Maaaring hindi mo ito iniisip, ngunit hindi mo namamalayan na ito ay isang kombinasyon ng mga kadahilanan tulad ng pagbabago ng mga oras at ang kanyang personal na swerte. Sa madaling salita, makikilala mo pa rin ang binatang ito at makikilala na siya ay napakahusay at higit pa sa iyong kakayahan, ngunit higit pa o mas kaunti, ikaw ay mas hilig sa ilang layunin na mga kadahilanan upang matukoy ito. I just think na mas magaling siya sa'yo, kung ganap mong sinasabi na ang iyong kakayahan ay 1,000 mas mababa kaysa sa iyong kaaway, gaano karaming tao ang tatanggap nito? Hindi mo iniisip, dahil kahit ang iyong mga kapantay ay nahihirapang time na aminin na ang iba ay mas mahusay kaysa sa iyo. Ito ay kalikasan ng tao. Matapos itong isipin ay hindi napigilan ni Cao Soy ang tumango, tila hindi magiging mahirap makipag-ugnayan kay Mr. Su at ang maalamat na Han Sanchen. Pumunta ka muna sa secret passage, may ipapakita ako sa'yo. Misteryosong ngumiti si Jo Young. Tumango si Cao Soy at sumunod kay Jo Young, sunod-sunod na inakay ng dalawa ang mga bantay patungo sa malayo. Matapos maglakad ng ilang milya, ang grupo ng mga tao ay nakarating na sa isang napakalayo na lugar, pagkatapos noon, nilakad nila ang isang bahagi ng kalsada na hindi kalsada at dumating sa isang tagong sulok sa loob. Dahil matagal na ito, hindi lang ito natatakpan ng berdeng damo at mga halaman, kundi natatakpan din ng ilang lupa dahil sa mga taon ng hangin, ulan, at pag-slide ng bundok. Buti na lang at parehong may kasama silang mga bantay, sa ilalim ng paspusang pagsisikap ng mga gwardya na ito, sa lalong madaling panahon pagkatapos ng pagluwag ng ilang 10 sentimetro ng lupa, isang tarangkahang bato ang lumitaw sa harap ng lahat. May butas ang pintong bato, na dapat gamitin sa pagpasok ng susi. At ito ang butas na maaaring huminto sa halos sino mang gustong piliting buksan ang pintong batong ito. Ang material na bato na nakalantad sa loob ng kuweba ay halos malinaw na makikita na napakatigas sa texture, ang mas hindi comfortable ay ang butas na ito ay karaniwang nagpapakita na ang kapal ng batong pinto na ito ay maaaring lubhang nakakatakot. Oo, wala itong direktang indikasyon, ngunit maaari itong magbigay sa iyo ng napakalaking epekto sa pamamagitan lamang ng mata. Ang batong pintong ito ay gawa sa espesyal na bato, ang aking ama ay gumastos ng halos 200 milyong amethyst sa dalawang pintong ito lamang. Hindi napigilan ni Jo Young na magpakitang gilas. Alam mo, ang halaga ng 200 milyon ay para lamang sa pinto, na talagang itinuturing na lubhang maluho. Natatakot ako na kahit ang gate ng palasyo ng sinumang emperador ay hindi magkakaroon ng ganoong halaga. Napakayabang at dominanti. Bukod dito, ito ay mga presyo ilang dekada na ang nakalipas. Ang lakas ng loob talaga ni Tito, kahit 200 milyon, ang susi ay itapon sa ilang. Oo, okay lang gumastos ng 200 milyon para magtayo ng pinto, ang susi ay hindi gamitin ito para sa iyong sariling paggamit, ngunit ilagay lamang ito sa tabi ng kalsada upang lumikha ng isang lihim na paraan para sa iyong sarili. Sapat na ang 200 milyon para pakainin ang maraming tao sa ilang buhay. Sapat na rin para sa maraming tao na gumawa ng maraming negosyo at samantalahin ang maraming pagkakataon upang kumita ng kayamanan.
Ngumiti ng mahina si Joyong, minsan hinahangaan ko ang aking ama. Madalas kong sabihin na ang mahalagang posisyon ng pamilya Jo. Ngayon ay walang kinalaman sa amin ni Joyong, depende ito sa aking ama. Bagamat ang Joyong ay pinuri ng maraming tagalabas nitong mga nakaraang taon, kung tutuusin, tunay na naabot ng pamilyang Jo ang rurok nito sa kanyang mga kamay. Pero alam na alam ni Joyong, gaya ng sinabi niya, ang kanyang ama ang tunay na naglatag ng pundasyon para sa pamilya Jo, kung wala ang ginawa ng kanyang ama, natural, walang pagkakataon na maabot ng pamilyang Jo ang tuktok. Sa totoo lang, ang lakas ng loob ng tito ko ay mahirap pantayan ng mga ordinaryong tao, let alone in the past, even if the Cao family used the existing foundation to do this, I'm afraid I wouldn't dare. Ang orihinal na ilang bilyon ay talagang hindi ganoon kalaki para sa Cao Soy. Kung gusto ng pamilya Cao na kunin ito ngayon, masasaktan lang ang kanyang mga kalamnan at buto, gayunpaman, kung ito ay ganito lamang, kung si Cao Soy ay hihilingin na gumawa ng gayong lihim na landas ngayon, kung gayon ay maaaring hindi siya papayag. Dahil walang nakakaalam kung gaano kabisa ang lihim na landas na ito kapag nilinang, at kung gaano karaming mga gantimpala ang may dudulot nito. Hindi maraming tao sa negosyo ang nangahas na gawin ito, maliban kung wala. Pumasok ka na, ngumiti ng mahina si Joyong. Dala mo ba yung susi? Hindi, dala mo pa yung susi. Naghihinalang tanong ni Cao Soy. Medyo nahirapan siyang isipin, kung tutusin, sinong magdadala ng sirang susi na matagal nang inabandona. Hindi na nagsalita pa si Joyong, sa halip, inilabas niya ang jade pendant sa kanyang dibdib, pagkatapos, marahan niyang ibinagsak ang jade pendant sa lupa sa harap ni Cao Soy. Ang jade pendant ay biglang nahulog sa 2 piraso, ngunit hindi ito tuluyang nasira, ito ay mas katulad ng isang maliit na kahon na nakatiklop sa kalahati. At sa gitna ng kahon, nagkaroon ng medyo maliit ngunit napakagandang susi. Isinaalang-alang na ng aking ama ang mga bagay na ito. Natakot siya na hindi ko ito papansinin, kaya binalot niya ang mga ito ng isang jade pendant. Sa ganitong paraan, hindi ako mag-aalala na makalimutan ang susi, at sa parehong oras, ang pagkakaroon nito ay hindi maaalala sa aking isipan, kapag ito ay pinakakapakipakinabang, iisipin ko ito at ang halaga nito. Pasok na tayo. Nang matapos siyang magsalita ay kinuha ni Joyong ang susi at ipinasok sa butas, habang pinipihit ang susi, isang tunog ng pagklik ang lumabas sa butas. Pagkaraan, bahagyang gumalaw ang pintong bato, at dahan-daang bumukas ang isa sa kanila patungo sa loob. Tumingin si Cao Soy kay Joyong sa kanyang harapan, nakaramdam ng labis na inggit sa kanyang puso. Sabi nila kailangan mo ng mabuting ama, at totoo ito. Kung titingnan mo ang ibang tao, hindi lamang sila lumaki na may gintong mga susi sa kanilang mga bibig, ngunit maraming mga bagay sa hinaharap ay malinaw na nakaayos. Sa madaling salita, hindi dahil hindi sapat ang aking ama, ngunit ang mga ama ng ibang tao ay masyadong mabangis. Buntong hininga, inggit ay inggit, ang buhay ay dapat magpatuloy. Maya-maya, bumukas na ang isang gilid ng pintong bato. May umihip na malamig na hangin sa loob, at maraming tao ang mabilis na nakapasok. Napakadilim nang makita niya ito, ngunit hindi nagtagal ang kadilimang ito, pagkatapos ay nakahanap si Joyong ng ilang uri ng mekanismo sa likod ng pinto, at nang pinindot niya ito, ang kalahati ng bukas na pinto ng bato ay agad na nagsara, at ang daanan ay agad ding napuno ng kadiliman, nagkaroon ng ilaw ng apoy. May mga oil lamp na sunod-sunod na nakasabit sa dingding. Marami sila at maayos ang pagkakaayos, sa sandaling lumiwanag sila, ang buong lagusan ay nagiging parang liwanag ng araw. Ang bentilasyon dito ay napakahusay, kaya kahit na masyadong maraming mga ilaw ay magpapataas ng temperatura sa lihim na daanan, ito ay malapit nang bumagsak. Napangiti ng buong pagmamalaki si Joyong, bilang karagdagan, mula ngayon, maaari kang malayang magsalita at kumanta, dahil walang makakarinig sa amin dito. Naglakad si Cao Soy sa dingding at pinagmasdan ang dingding, ang mga dingding ay pawang gawa sa mga bato. Hinawakan niya ang mga batong ito ng kanyang mga kamay, ang mga bato ay napakatigas, sa parehong oras, mula sa punto ng pakiramdam, ang mga batong ito ay dapat na napakalaki, kung sila ay nakatago sa loob, ang tunog ay hindi madaling may padala. Huwag mag-alala, ang bawat bato ay humigit kumulang 1 hanggang 2 metro ang kapal. Matapos magsalita ay napatingin siya sa iilang guard na nasa tabi niya.
Subukan mo at tamaan mo ako ng buong lakas mo. Marami sa mga sitwasyon sa lihim na daanan ang sinabi sa kanya ng kanyang ama, hindi talaga alam ni Jo yung ang lawak ng nangyayari dito. Sa makatuwid, siya mismo ay may matinding pagkamausisa. Ang mga guard ay tumingin sa akin at sa iyo, hindi alam kung ano ang gagawin para sa isang sandali. Gayunpaman, pagkatapos na matanggap muli ang paninindigan ni Jo Young, ilang mga tao ang pumila sa isang hilera at pagkatapos ay natagpuan ang isang tiyak na lugar bilang isang target. Sa susunod na segundo, maraming tao ang nagtulungan sa pagsabog ng bato. May nangyaring hindi inaasahan, hindi gumalaw ang buong bato, bukod pa rito, ang pinaka-nakakatakot na bagay ay nasa paglilinang ng grupong ito ng mga tao. Kahit na ang bato ay hindi nabasag, dapat itong maging sanhi ng isang malaking sensasyon dito. Gayunpaman, ang buong lihim na daanan ay kasing tatag ng isang bundok, at walang ibang reaksyon sa lahat. This is, medyo nabigla si Kausoy. Hindi makabasag ng pader ang isang kamao, ngunit ang isang suntok ay magpapagulong man lang sa dingding at bahagyang manginig. Ngunit ito ay mabuti, ang mabangis na pag-atake ng ilang tao ay parang palad na tumatama sa bulak. Ang bato ay pinoproseso din sa gitna. Nabalitaan ko na mayroong maraming mga espesyal na materyales sa loob nito, na maaaring magkaroon ng isang shock-absorbing effect. Ang aking ama ay nag-aalala din na may isang tao na hindi makakapasok, kaya pinili niyang pilitin ang mga tao na lumabas sa lihim na daanan sa pamamagitan ng pagpapakain ng mga daga. So, ang secret passage ay hindi lamang may mga function tulad ng drainage at smoke exhaust, ngunit mayroon ding napakaraming meticulous treatment in terms of anti-explosion at earthquake resistance. Masasabing kung manatili tayo dito, kahit na galing sa labas si Han Sanchen, baka hindi niya magawa ano ang magagawa natin. Nakangiting sabi ni Jo Young. Ganap na kamanghamanghang, ito ay ganap na kamanghamanghang, tuwang-tuwa si Kausoy. The most amazing thing is inside, as I told you before, the divine things inside are here, let's go inside. Ngumiti ng mahina si Jo Young, tumalikod at naglakad papasok sa loob. Hindi napigilan ni Kausoy na lunukan ang laway, damn, nakakatakot ang labas, so how magic must be the real divine thing Jo Young mentions. At, ano ito? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!